Yo, what's up? Good morning sa inyo lahat. Sa mga followers ko at sa mga taga-solid suporta ko. Husaka nga pala ang inyong lingkod. At meron na naman po ako nakitang isang napaka-pesting vlogger na to, na sikat na vlogger, no? Nakakagigil eh. Ito, isang napaka number 1 talagang hunghang, no? Alam mo, ikaw, Rosmar Tan. Call out sa'yo, Rosmar Tan. Nakita ko yung isang video mo, diba? Wow! Bubudbud ka ng libo-libong pera. Namimigay ka ng pera at hinagis mo pa sa maraming tao. Di maganda yan, Rosmar Tan. Pwede ba, Rosmar Tan, tigil-tigilan mo yung ganyang gawain, ha? Pinagmumukha mong patay gutom yung mga tao dyan, ha? Nagmumukhang gutom. Ha? Tanggalin mo yung ganyang ginagawa mo. Alam mo, ito lang masasabi ko sa iyo, Rosmar Tan. Alam mo, napakaraming mga nagkalat dyan sa mga kalsada. Nasisiraan ng bait. Yung mga nagkalat dyan ng mga malimos dyan. Ba't di ka maghanap ng ganyan? Yung mga taong nasisiraan na ng ulo, na wala ng sa sarili, wala ng pag-asa, ba't di mo bigyan ng pag-asa? Bigyan mo ng pag-asa yung mga ganon. Hindi yung mga minahagisan mo namang pera dyan. Yung iba dyan mas mapapera pa sa iyo eh. Basta ako, wala kang utak. Ikaw talaga, Rosmar Tan, masyado kang pabida. Masyado kang sa mundo, buong mundo, para lang sumikat ka na sumikat. Ano bang purpose mo? Ano bang pinaglalaban mo? Ano bang gusto mo sa buhay? Kung gusto mong tumulong, napakarami dyan. Mga taong grasa dyan. Diba? Meron nga ako kakilala yung dati kong grupo sa charity. Diba? Tinulungan namin. Ayun, lalo na dito shoutout dito kay Michael Bards. Diba? Tinulungan niya. Binigyan niya ng pagkakataon, nakita niya yung isang tao na wala ng pag-asa. Pero may mga magulang pa yun. Hindi na kaya ng mga magulang. Tinulungan ngayon ni Michael Bards. At may mga nag-sponsor na punong-puno ng kadena ang kamay at paa. Ngayon, pinatanggal ngayon ni Michael Bards yun. Ngayon, ginawa niya, binihisan niya, pinaliguan niya, pinagupitan niya, inampun niya. Ganun dapat, Rosmar Tan. Nako, di ko alam kung saan na talaga kayo pupunta eh. Di ko alam kung wala namang problema sa pagtulong eh, pero mas nangangailangan yung mga taong grasa na nasa kalsada. Yung mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Yung mga pakalat-kalat dyan, yung mga nanglilimos. Yun ang bigyan mo, Rosmar Tan. Huwag kang tanga. Napakahunghang mo. Gigil mo ako eh. Pero mo, pinabubudbud mo yung pera doon. Eh kung yung naghanap ka na din ng mga taong grasa dyan, yung mga na disorder na, kumuha ka ng isa nun, bigyan mo ng pagkakataon, bigyan mo ng pag-asa sa buhay, pagamutin mo kung saan mo lang din binibigay yung pera mo, pinamimigay mo. Gigil ka. Alam mo, wala kang kwenta-kwentang naturingan ka mapera ka, naturingan ka sikat ka na, pero ang ginagawa mo parang ka, tatakbo ng presidente at namubudbud ka ng pera? Tatakbo ka ng gobyerno? Ano pinapalabas mo? Huwag ganon. Sa kangunghang. Manang-mana ka sa mga ibang vlogger dyan, ng mga puro pasikat lang. Di nyo gayahin na si King Lux. Gayahin mo yan, si King Lux. Tingnan mo, Bugong Biyahero, pumupunta ng bundok yan para tulungan yung mga taong wala ng pag-asa. Binibigyan ng pagkakataon. Dapat ganun, Rosmar Tan. Kung tutulong ka, huwag kang tanga, huwag kang unghang, wala kang utak. Masyado kang pabida. Di maganda yan. Ito guys, panuorin nyo to. Ito ba, mag-comment kayo dito kung tama ba yung mga sinabi ko o mali. Bahala na kayo kung ano sabihin nyo. Basta yung sa akin, yung sa loobin ko lang, yun lang yung gusto kong sabihin, para lang matauhan tong hunghang na to. Dapat ganun ang tinutulungan eh. Ang dami namin mga pulubi dyan sa kalsada. Ang dami-dami nangangailangan ng dyan eh. Diba? Sabihin, deserve naman nila yan na maghirap sila.
Di ganun. Kasi may mga kanya-kanyang problema yan. May mga kanya-kanyang ano, kaya nadidepress yan sa buhay. Nadidepress yan kaya kung bakit sila nagkakaganyan. Kaya hindi natin masasisi dahil hindi na minsan nila kinakaya yung problema. Dapat yung ganun, yun yung dapat tulungan mo, Rosmartan. Ha? Hindi yung ang yabang-yabang mo pa, nagmumudbud ka pa ng pera dyan. Pinamimigay mo pa. Unghang ka talaga, wala kang utak. Kaya kayo tandaan nyo, itong mga followers nito, lalong-lalong na ito, gigigil ako eh. Puro ano lang eh. Na? Dapat, bigay mo sa tama. Hindi yung, para kang tatakbo ng mayor eh. Para kang tatakbo ng gobyerno eh. Huwag ganun. Na? Ikaw, mag-isip-isip ka. Yung utak mo, paganahin mo ha. Baka matuwa pa sa yung mga followers mo kapag binigyan mo ng ano. Kaya ito naman mga followers na to, mga unghang din, mga pauto-uto. Ang dami talaga mga tao ngayon na pa mga uto-uto sa mga ganyan mga sikat na yan. No? Pero di na nila alam na nagmumukha sa tanga. Ha? Nagmumukha na silang ano, patay gutom. Dapat ganoon dapat ganoon tulungan mo, Rosmartan. Yung sa akin lang. Yung sa akin lang. Sinasabi ko lang yung totoo. Yung katotohanan, realidad, yun ang tulungan mo. Yung mga taong grasa, yung mga na-disorder, pagamot mo. Dahil naman ipamigay mo pa dyan sa mga ano, tinatapon mo pa yung pera, pinamimigay mo dyan. Diba? May mga pera yung mga iba dyan, yung mga trabaho pa eh. Wala ka talagang utak eh. Ito kaya mga followers nyo, minsan mag-isip-isip din kayo mga followers ni Rosmartan. Mag-isip-isip din kayo. Ito pa. 'Di ba? Sobrang nakaka-insulto to sa mga tao. Yung perang hawak-hawak ni Rosmartan, nag-selfie pa siya. 'Di ba? Insulto 'yan. Kayo yung mga tao, kayong mga tanga kayo, no? Hindi niyo nararamdaman, wala kayong ano, o mga mukhaan din talaga kayong mga pera. Sko po. Hindi niyo alam, pa-selfie lang siya. Habang ang saya-saya niya. Masaya daw sa pakiramdam, sabi ni Rosmartan. Hunghang ka, anong masaya sa pakiramdam? Huwag nga kami pinaglolo mo, Rosmartan. 'Di ba? Insulto 'yon. Mga patay gutom daw kayo, kaya ganun.